Grass Residences. Meron akong ginawang video dito na kung bakit pinaulit tong unit. So, for now, ikukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari or nagawa na natin dito. We're having a pre-check at the moment, so meron pa kaming mga final touches na kailangan gawin. So, some of the things na inayos namin dito is yung cabinets. Yan, pinalitan namin, dinesign na ng gold. And then, pinalitan rin natin yung backsplash, tapos yung, ayan, itong countertop natin, ginawa natin na whiten, and gumamit tayo ng induction cooker. Then, meron na tayo dito ng mga lalagyan ng oven, microwave dito naman sa baba. Then, meron mga drawers na dyan. So, here's sa bathroom natin. Akala nyo walang bathroom. So, andito siya. Sliding barn door yung ginamit natin. And then, the rest, yun nga, need pa ng ayusin. So, dito would be the mirror. Yung mirror nandun pa, pinatutuyo, kakakabit lang kahapon kasi. So, dun muna siya. Then, pinalitan natin yung sink. Yan, yung countertop niya. Mas mahaba na. So, yun. And then, nandito na ngayon yung mga furniture. Actually, this project is in collaboration sa partner namin kay Noel. Siya yung nagde-dress up talaga ng unit. So, sa kanya, yan, pinadala niya na yung mga gamit dito dahil habang nag-finishing kami, nagsa-start na rin siya na i-finish yung decor niya. Ito yung entertainment area natin. So, kita nyo, maluwag siya. As per requested ni Miss Noel, gusto niya 3 yung malagay na upuan dito. So, inayos talaga natin siya na, yun, sinukat talaga siya, nakakasya yung 3 requested niya na upuan. Yun. And then, this one, nag-fluted panel tayong design. Sa taas, may mga storage tayo. Open storage na lang muna yung nilagay natin. So, yan. And then, yun. Yung walls pala din natin, naglagay tayo ng mga molding. So, kung makikita nyo, yan, ito yung bagong design ni Miss Noel. So, dito naman sa bedroom, pinalitan din natin yung design nung dating gumawa. So, yan, nilagyan natin ng mga cabinet, mga push lock na siya, walang mga handles. Tapos yung ilaw, nilagyan na rin natin. And then, kung makikita nyo sa bed part naman, mas mataas yung bed, typical than normal, kasi request na owner na kailangan nalalagyan ng luggage yung ilalim. So, talagang elevated siya. Pero yun nga, kahit medyo elevated siya, kaya pa rin naman umupo ng tao. So, abot pa din siya. Hindi siya OA sa taas, na hindi mo naman kailangan maghagdan. So, kung makikita niyo yung wardrobe natin, ito na, naka-push lock siya. So, as per design, yun nga, hindi na tayo naglagay ng handles dito para mas smooth tignan yung itsura. Altogether, kung makikita niyo yung walkway kasi nito, yun, para hindi ka na sumabit-sabit dito. So, hindi na natin ilagyan. Push lock na lang. Tsaka yun nga, mas slick siya ngayon. Okay? And then, dito sa dresser table natin, as before, yun nga, okay naman siya, naka-curtain yung design niya. Kaso, masikip pa rin yung pagka-layout. Tsaka yung mga nilagay niya sa loob, yun nga, mga parang maliliit na kahoy. So, inayos talaga natin yung gawa nito to make sure na yun nga, ma-happy talaga yung owner dun sa gagawin natin. So, that's it for now. I'll try to come back here to check again. Yun nga, yung finish din ng team natin, tsaka team ni Miss Noel, yung finishing niya ng decor and design niya. So, yun. I'll see you guys again. Bye! Hi guys, welcome back. Nandito tayo ngayon sa Grass Residences at papakita natin kung ano yung na-finish ng team natin and ni Miss Noel sa unit. Come on in. So here, again, here, nandito yung kitchen natin. No? Kung makikita nyo, pinalitan na natin lahat. Kasi kung yung last time, talagang parang ewan ko kung anong ginawa nung dating carpenter dito. So, kailangan talaga palitan natin lahat dahil hindi na natin ma-save yung cabinets na nilagay dito dahil yung pintura, bako-bako, yung kahoy, parang tabi-tabingi. So, talagang nilinis natin. So, as you can see, yun nga, ang dinesign ni Miss Noel dito sa kanyang cabinets is seamless. Ang mga design, so flat siya. And gusto ni owner
na gold yung mga handrails niya. And I think she really likes gold details. Then altogether, yun, ang backsplash natin is yung marble design na parang almost seamless because if we're gonna use yung mga quartz or granites, it's gonna be too expensive. So this is the less expensive choice para sa isang backdrop na mukha pa rin siyang malaki. And then, pinalitan natin yung countertop. So, gumamit tayo ng white quartz na countertop. Yan. Then, as per requested ni owner, gusto niya, naka-undermount yung kanyang sink. Tapos, kung makikita nyo dito din sa ilalim. Yan, nilagay na rin dito. Typically, nasa taas yung microwave natin, pero nilagay na natin dito sa ilalim para isang area na lang siya. Then, naglagay tayong drawer. Yan. So, ito, meron din tayong dinagdag dito. Instead nga na, I think this one, it's meant for mga wine glass or mga decor ng plato. Kasi nga, nilagay na natin yung microwave dun sa baba. And actually, on this part, kasi malaki yung kanilang ref, kung lalagyan natin yung microwave dito, masyadong mataas. So, kaya, yan, this is a very good idea na i-display cabinet na lang siya instead of putting the microwave. And then, here sa CR natin, kung yung last time makikita nyo, hindi mo maintindihan kung paano siya in-install. So, ang ginamit natin dito is yung barn type na sliding. Kita nyo yung design. Yan. So, yan yung pinalitan natin lahat. Kasi nga, yung last time, ang ginawa nung contractor or I don't know, carpenter, pakabila yung bukas. So, tumatama dito. So, talagang change natin yung... Marami tayong pinalitan talaga. Halos inulit natin yung buong unit dahil nga hindi... Mukha siyang okay, pero hindi siya appropriate dun sa lugar. Yung movement ng tao, ganyan. So, we have to change everything. So, the last time we had yung bathroom, sobrang kapal nung pagkakakabit. So, ninipisan lang natin ng, nagbawas tayo, kahit maliit, kahit lang, nagkakaroon pa rin ng difference. Yung parang, kung makikita niyo yung dating gawa, talagang, alam mo, ang kapal nung pagkakagawa, parang hindi siya well thought out na, basta sige na lang maglagay ng tile. So, yun sometimes ang advantage nyo kung meron kayong trusted contractor, pag may mga things na may mali, pwede namin i-suggest sa inyo na, yun nga, ano yung parang mali, na hindi nyo ma-identify sometimes. So ito, tapos ito, pinalitan din natin yung shower enclosure niya, so it's so much better. The last time, if you can remember, parang baliktad yung pagkakakabit niya. So yung pagkakabit niya, pakabila, bumabangga dito. So, diba, parang tama yung gawa, but inappropriate. I mean, tama yung install na may glass, but thing is, yun nga, hindi nyo inisip na may mga tatamaan tayo. So, yun yung difference. Hindi yung basta sige na lang, gusto ko ng glass enclosure. So, yun, pinag-iisipan din. Tsaka talagang meron siyang science, no? Hindi lang siya basta-basta. Tapos, pinalitan na nga, this is designed by Miss Noel nga pala. So, yan, this is her design na malaki ang mirror palagi. Yan, para mas lumalaki yung unit. And then ito, yun nga, pinalitan din natin yung design ng tiles niya. And then, meron din tayong mga storage sa ilalim. So, lahat yan naka-storage. Okay? So, dito naman tayo sa living room. Pasensya na guys, medyo pawis-pawis na ata ako kasi nga, wala yung remote ng aircon, di namin makita. Kaya temporarily naka-electric fan lang kami. And on note, ito yung isang magandang idea din sa condo na maglagay kayo ng ceiling fan. Decorative ceiling fan. Para at least kung wala kang aircon, meron kayong backup. Pwede either magtitipid kayo ng kuryente, wag mo na mag-aircon, or aircon and electric fan dahil sobrang init ng panahon. Pwede rin yun. So, instead na, yun nga, kasi yung iba naglalagay pa ng fan sa loob ng unit, eksakto na nga yung space natin. Makakain pa ng space yung electric fan. So, good idea talaga is maglagay ng ceiling fan. Okay, dito naman sa entertainment area natin, so kung makikita nyo, isang buong space siya ng entertainment kasi maluwag rin yung
unit. Kung makita nyo last time talaga, unbelievable. Hindi mo alam kung ano yung gustong paratingin nung gumawa or nag-design ng table. So, ito ang dinesign ni Miss Noel sa kanyang entertainment. So, yan. Lagyan na ng mahabang desk. So, meron kayang umupo dito ng 3 tao. Usually, 4 or 2, pero good thing din nga, 3 kasi nga, maluwag siya eh. So, yan. So, nilagyan niya ng mga ottoman. Yung ottoman may storage. Then, some good space if you wanna work here or something. You can still use it. Hindi lang siya for entertainment. Then, nilagyan natin ng drawers. Yan. Siyempre, more storage needed. At kung makikita nyo pala dito sa entertainment, hindi rin siya, parang, bakit gumaganda yung isang entertainment wall or something? Kasi nakakadagdag siya ng, yung may mga ilaw sa likod. Nakakadala din siya ng effect dun sa unit. If you can see, pag walang ilaw, plain lang siya. Pero pag inilawan mo siya, mas gumaganda. And as we design yung unit, lagi talaga namin nilalagay sa likod yung mga saksakan. So here, tingnan yung saksakan. Yan. Nandito na rin, minount na rin yung saksakan ng, remote ng fan, ilaw. So, yun. Ganyan namin typically ginagawa yung mga design para hindi siya madumi tignan. So, yan. Pwede mo itago. Okay? Altogether, if you can see, yung mount niya dito, swivel siya. So, kung gusto mo manood ng TV doon or whatever. So, yan. So, pag sinaksak to, hindi naman na siya kita. Sabit muna natin kasi hindi naman natin gagamitin. So, yun. Itong sa living room, kung dati plain lang, dagdag tayo din dito ng mga molding para malakas din siya maka-appeal dun sa wall na parang hindi lang siya puro plain. Altogether yun, kinabit nga ni Miss Noel itong kanyang frame. Yan. Tapos, yung mirror dito dati, niretain natin. Tapos, kung makikita niyo yung ilaw sa taas, yung dati talaga nito, baku-baku din yung pagkakamount. So, maganda yung idea. Again, maganda yung idea. Nandun yung point. Pero pag ginawa na, iba na yung nagiging itsura. So, kailangan namin siya i-correct. Talagang tinanggal namin lahat yan at kinorek namin yung kanyang lalagyan. Ano ba tawag yun? Tambol. So, yun. Marami rin. Yun yung mga kinorek. So, ito yung ni-retain. Tsaka, ito ring sliding door. Sayang naman kasi, mahal to. Yung mga French sliding. So, we have to, yun nga, at least man lang ma-save natin, ma-help natin yung owner na hindi naman natapon lahat yung money niya. Although, medyo nakakaawa yung story ng owner. Pero, at the end of the day, nakakalungkot na pinaulit lang din niya lahat. So, ito, niretain na natin, sinave natin yung kanyang sliding. Actually, pinag-isipan pa ata nila kung tatanggalin o hindi. But, at the end of the day, yun nga, maganda pa rin naman siya. Yan. It's a good idea. Tapos makikita nyo, ang ganda ng view ng unit. So, here, dito naman, yung sa bed natin, full of storage. Diba? Kasi nga, storage is the key. So, dapat talaga meron tayong storage. So, if you can see, puro seamless ang design natin. Kasi mas parang nakakalaki siya kung walang mga kung ano-anong nakasabit. So, puro seamless yan. Lahat may storage. Diba? Tapos, may lighting din. Ayan. You can see, may bed light. And then, meron din side light. So, yan. May bedside light. Tapos, dito na rin nakamount yung remote ng electric fan. Para kung matutulog kayo, ayan, nandyan lang. Tapos, nilagyan na rin ng mga saksakan para, yun nga, charging ng cellphone ay napaka-importante na now of this, these days. So, yun. And then, next is our wardrobe.
So, yung wardrobe natin, mataas siya, mahaba, malaki, tignan. Diba? So, seamless din. Since yun nga, yung walkway dito ay saktong-sakto lang. So, wag na natin lagyan ng mga nakasabit dito, masabit pa yung dadaan. So, lahat siya naka-push lock. Yan. So, madali lang naman siya buksan. Tsaka yun nga, hindi siya parang nakakasabit. And then, this one is one of my weirdly favorite part ko na naka-curve yung table. Ganda. Ideally, kasi isa sa mga ito nagawa din ata ito nung dating gumawa, naka-curve din. Pero syempre, pinalitan na natin lahat, tsaka improve natin ng konti yung design. Pero tama yung ginawa dito na naka-curve. Kasi bakit? Kasi may pinto dito. Diba pag nasa small space tayo, talagang may tendency tatamaan mo yung kanto eh. So, bibigyan mo siya ng spacing dito and then i-curve mo yung corners para pag may dumadaan sa pinto, ayan, may balcony kasi ito eh, hindi siya mababangga doon yung gagamit. Diba? Masakit yun. So, yun. And, yun nga, since nagka-space dito, dahil hindi mo nga pwede idikit yung table hanggang dulo, yan, nilagyan na rin ng mga shelves. Okay? Then, one of the features pala ng bed, meron tong, kita niyo mataas yung bed. Yung height ng bed, study din siya, na enough siya na makaupo yung tao. So, may iba kasi, nagpapagawa ng bed, sobrang taas, kulang na lang dumaan sa hagdan yung tao. Also, yung isang feature ng bed, other than na meron tayong storage dito, nakita nyo, maliit na. Wala tayong magawa, talagang maliit yung space, pero ima-maximize pa rin natin yung space. I mean, yung space, kung saan tayo pwede maglagay ng storage, hidden storage, yan, ima-maximize natin. So, one of the features, doon meron dito sa kabila. So, yan. Storage. And then, syempre, malalim masyado, kailangan meron din sa kabila. So, as you can see, even maliit, studied siya, yung spacing niya. Kasi minsan baka, yun nga, may gumagawa rin ito, nagkakamali, hindi mabuksan pala yung kabila. So, if you can see, yung opening ng door nito, ayan, eksakto pa din siya. Ma-access mo. Although talagang mahirap, wala tayong magagawa, masikip talaga yung lugar. Pero, yun nga, yung function ng door is tama pa din. Yan, nagagamit pa din siya. Okay? So, yun. Yun yung isa sa mga notes ko pag gagawa ng mga design. Make sure, yun nga, yung purpose ng isang gamit is appropriate pa din dun sa paggagamitan niya. Kung yung pinto, dapat nabubuksan. Diba? Drawer, nabubuksan ng tama, gano'n. And then, yun. Kahit masikip dito, yan. Meron pa ring storage. Tsaka, accessible pa rin siya ng tao. Because, you also have to give space for the curtains. If you can see, nilagay ni Miss Noel na curtains dito, pang hotel level na rin. Yan. So, mas malakas siya maka-hotel. Kasi yung mga dati, di ba, rods yung mga ginagamit namin. Yung mga minamount. Ay, anong tawag doon? May mga curtain rod pa. So, ito. Yan, pang hotel na talaga. Okay. So, yan. Ganda ng view, di ba? So, itong part din na to, meron tayong mirror. Ito yung mga seamless mirror na meron mga ilaw, backlight sa likod. Dati, nilalagyan namin yan sa taas ng mga pin light. Ngayon naman, ang design is nasa gilid na. So, nandito na rin yung mga switch. Yan. And yung saksakan meron na rin for the door or for whatever kailangan isaksak. Pwede rin mag-charge ang phone. So, yun. Okay guys, thank you for watching. Again, sana huwag kayong magsawa at I hope nag-enjoy kayo sa ating unit room tour makeover. Siyempre, magte-thank you tayo kay Miss Noel Tumakas and Tumakas Realty. Sila yung partner namin dito sa project na to. You can have this all screenshot yung mga ginagawa namin. And maybe you can send it to us para we can discuss things. Yun. So, thank you guys. Continue to follow, like, and share. Marami pa tayong darating.
Huwag kayong mag-alala. Basta follow lang kayo. Or you can just message us kung may mga tanong kayo. Thank you guys. Hope to see you on the next video. Bye!